Isang araw, habang abala ako sa garahe, may tumawag. Sabi ni boss, "Tol, patulong. Nag-overheat yung sasakyan ko." Sabi ko, "Sige boss, puntahan ko." Pagdating ko sa site, aba, hindi lang pala overheat, pati baterya lobat na rin. Yari na, sabi ko sa sarili ko. Pero syempre, trabaho natin yan. Laban lang. Una kong ginawa, tinignan agad ang radiator at coolant reservoir. Dry na, walang laman. Tapos napansin ko, ayun, wala na pala yung belt. Putol, wasak. Wala nang ikot yung water pump pati alternator, kaya nag-overheat at nalubat. So kung sasakyan mo ay nag-overheat at nawalan ng kuryente, huwag agad sisihin ang panahon o ang ex mo. Minsan belt lang pala ang iniwan ka. Ayan, kaya mga tropa pitch, pag yung belt o fan belt na putol, maraming epekto yan. Hindi iikot ang water pump, kaya mag-o-overheat. Hindi gagana ang alternator, kaya madededbat ka. Pwedeng huminto pati power steering o aircon, depende na lang sa belt na naputol. Kaya mahalagang parte ito ng maintenance. Hindi dahil maliit lang ang pyesa, maliit din ang epekto. Parang sa relasyon, minsan maliit lang ang issue, pero pag napabayaan mo, sabog ang buong sistema. Kaya ayun, nilabas ko na ang tools, tinanggal na ang sirang belt, nilinis muna ng konti ang pulley, tapos kabit ng bagong belt. Nung na-install na ang belt, pinalitan din namin ng tubig, tapos syempre palit din ng baterya kasi talagang palitin na rin talaga. Yun ang sabi niya sa akin. Pag start ko, boom, buhay agad si bossing. Tinignan ko ulit ang RPM, tapos yung temperature gauge kung nagbliblink pa, at yung charging normal na, syempre bago yung baterya. Sabi niya, "Salamat tol, kung hindi ka dumating baka ako na rin mag-overheat." Sabi ko, "Walang anuman, basta wag mong kalimutan ang maintenance schedule at huwag mag-move on sa belt na hindi mo pa pinalitan." So yun mga bossing, tapos na. At salamat sa panonood. Kaya tips ko mga bossing, kung may naririnig na kayong kakaiba sa makina o napapansin ninyong umiinit ang sasakyan kahit maulan, check nyo agad ang belt, coolant at baterya at mga iba pang dapat i-check. Huwag ninyo na hintayin pang iwanan kayo ng belt sa gitna ng biyahe. Ako nga pala ang inyong lingkod, Team Bahay Darnet, your friendly mechanic na may kunting hugot sa bawat ayos. Follow nyo naman ako para sa mas marami pang tips at kwentong garahe. So dito na tayo magtatapos mga tropa pits, no? Maraming salamat sa pagtangkilik kay Team Bahay Darnet, at hindi ako magsasawa magbibigay ng tips para sa inyo, para kung sakali man na kayo ay magbiyahe. At lagi nyong tatandaan, pag magbabiyahe po kayo, huwag nyong kalimutan magdala ng tubig, magdala ng extrang battery o car jumper, para kung malubat man kayo o mag-overheat, may tubig tayong nakahanda at may pang jumper tayong nakahanda para pumara lang kayo dyan ng sasakyan. So, hindi alangan hindi kayo pagbibigyan, kasi kung sa kanila rin mangyayari yon, automatic ganyan din yung gagawin nila sa ginawa ninyo. So laging tatandaan, bago kayo po umalis ng bahay o umalis ng garahe, make sure po natin na nasa tamang level ang ating radiator reservoir, para sa ganon iwas aberya sa daan. So hanggang doon na lang guys mga tropa pits, hanggang sa huli. Maraming salamat, at lagi niyong tatandaan, nandito lang po ako lagi para sa inyo. Tignan mo kung may crack na. Ngayon kung may crack na, ibig sabihin kailangan mo ng palitan yun.
Ganun na lang.